Easy, woman. Ang aga-aga, ang init ng ulo natin. I'm just joking. Napabuntong hininga na lamang siya. Why did you call? Magkikita naman na tayo in few minutes. Takang tanong niya, habang panay sa pag-ipit ng ilang hibla ng buhok niya sa likuran ng tenga niya. Nothing. I just wanna hear your voice. Masama ba yun? Napaikot siya ng mga mata. Mukhang inaalas ka na naman siya ni Gavin. Araw-araw na lang. Seriously, Gavin, what do you want? Tanong niya. Narinig na naman niyang natawa ang kausap niya sa kabilang linya. Eto naman. Masyadong seryoso. Well, Miss Vanessa, I would just like to inform you that I'm postponing our meeting. Kusang tumaas ang isang kilay niya. Di 4 million. Kung alam lang ni Gavin ang pinagdaanan niya para lang makarating sa Rio Sense on time, tapos biglang postpone. At eto pa ang may ganang mag-cancel ng meeting ha. And why is that so, Mr. Trinidad? This has been scheduled 2 weeks ago. Why cancel it just now? Maanghang na tanong niya. I'm so sorry, Vanessa. Emergency, I have to drive my son to the hospital. Kagabi pa kasi mataas ang lagnat. Bigla namang nawala ang inis niya dahil sa balitang narinig. Umupo siya sa swivel chair at sumandal. Oh, sorry to hear that. Sige, just contact me when you're okay for the meeting. Pwede naman ako kahit kailan. Just give me a heads up. Okay, then. We'll call you again. Bye, honey. Zay. Pagsusuplay din niya. Narinig niya pang natawa si Gavin bago tuluyang binaba ang telepono. Napailing-iling siya habang ipinapatong ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi naman siya manhid para hindi maramdamang may pagtingin sa kanya ang fragrance chemist niya. Matagal na rin itong ganoon makitungo sa kanya, kahit noong nasa London pa sila, pero patay mali siya na lamang siya. Hindi siya nagpapakita ng motibo. Wala na kasi siyang interes sa mga ganoong bagay. Masyado na siyang maraming iniisip para patulan pa ang mga pangungulit ni Gavin. Hindi naman sa ayaw niya rito dahil may anak na ito pero hindi kasal. Kung tutusin, gwapo ito lalaking-lalaki ang dating. Isang gentleman at mayaman din ang pamilyang kinalakihan. Pero sadyang ayaw niya lang talagang pumasok ulit sa isang relasyon. Wala na siyang balak. Masyado siyang na-trauma sa nangyari sa kanila ni Allen. Ayaw na niya uling masaktan at mahirapan ng ganoon. Nakakabaliw. And besides, why would she dive into a new romantic relationship? Legally speaking, she's still married. Bunny. Halos mahulog lahat ng mga frames na nakasabit sa dingding ng buong puwersang buksan ni Leila ang pintuan ng opisina niya. Pinanlakihan si Vanessa ng mga mata sa sobrang pagkagulat. Kulang na lang malaglag siya mula sa kinauupuan Papaano naman kaya nito nalaman na nakauwi na siya ng Pinas? Walang hiyakang babae ka. Sermon nito habang papalapit sa kanya. Since when have you returned, ha? Bakit naman hindi mo sinabi para naman ako mismo sumando sa'yo sa airport? Napakamot na lamang siya sa batok bago tumayo para salubungin si Leila. Niyakap niya ito ng mahigpit. She 3T. Ang ganda mo. Puri nito. Parang mas lalo kayatang sumeksi ngayon kaysa noong huli tayong nagkita. Tipid siyang napangiti. Sexy. At sa kanya lang naalala na hinubad niya nga pala ang cardigan niya. Fitted floral tank top at skinny maong jeans lang ang suot niya. Bakat na bakat tuloy ang hubog ng katawan niya, especially her breasts. Litaw ang cleavage niya dahil mababa ang neckline ng pangitaas niya. Tapos nakasuot pa siya ng makeup. Mas naging maamo tuloy ang mukha niya. Thanks. Sagot niya. It's good to see you again, cousin. You know what, I was really planning to surprise you. Natotoo naman. Ang balak niya sana'y puntahan ito sa kondo nito kapag nagkaoras siya. Surprise. Bulalas ni Leila sabay kalas sa pagkakayakap. Ay successful ka, Van. Na-surprise talaga ako. Grabe. Kung hindi ko pa nakausap si tita, hindi ko malalaman na nandito ka na. Natawa na lamang si Vanessa at bumalik sa pagkakaupo sa swivel chair. I'm really sorry, Lay. Wala naman talaga akong balak itago sa'yo. Nagkibit-balikat na lamang ang pinsan niya, at umupo rin sa upuan sa tapat ng desk niya. Tinungkod nito ang mga siko sa mesa at ngumiti ng malapad. So, how was your flight? Where are you staying now? Kailan pa nagbukas tong Rio Sense mo? Grabe, ang dami kong tanong sa'yo. Magkwento ka namang bruha ka. Napatawa siya ng malalas. Grabe. Sobrang namiss niya ang kadaldalan ng pinsan niya. Ang dami nang nagbago sa kanya, pero si Leila, ganoon pa rin. Walang pinagbago, bukod siguro sa buhok nito na kulay burgundy na ngayon at sa katawan nito na pamayat na kumpara dati. I'm staying in a condo. Isasama kita roon minsan. The place is perfect. Tahimik. Walang nanggugulo. Itong Rio Sense, it opened a few weeks ago. Kwento niya. And you, lady, how are you? It's been 4, 5 months ba nung huli tayong nagkita? Hindi mo na ulit ako dinalaw sa London, patuloy niya sabay bukas sa laptop niya na nasa mesa. I'm fine. I'm always fine, sagot naman ni Leila habang isa-isang inaamoy yung mga pabango na nakapatong sa mesa. Teka nga. Mabilis nitong ibinalik yung isang bote ng pabango sa kinalalagyan noon. Bakit ba ako tinatanong mo? Ikaw dapat ang nagkikwento. How are you? Diin nito. Blumang ka talaga ngayon Ganyan ba talaga ang epekto pag nahihiwalay sa asawa? Natigilan si Vanessa. Naningkit ang mga mata niya. Joke. Biglang bawi naman ni Leila. Joke lang. Eto naman, seryoso masyado. Napangiti na lamang siya. Hindi na talaga nagbago ang pinsan niya. It's the same old Leila. Kumusta pala sila mama? Pag-iba niya na lang sa usapan. Dumadalaw ka pa rin ba sa bahay?
Hindi naman agad nakasagot si Leila. Tumayo ito mula sa pagkakaupo, at sinimulang libutin ang maliit niyang opisina. Ah, they're fine. Busy sila ngayon eh, alam mo ba yon? I heard the business is doing good. Malapit na raw matapos yung kasino na pinapatayo sa Entertainment City. By next year, magbubukas na yon, kwento nito. Well, good to hear that. Tipid na sabi naman niya at mas lalong tumutok sa bagong email na natanggap niya. Perez and Fajardo's partnership still continues kahit na magkahiwalay na silang mag-asawa. Hindi niya nga alam kung bakit nagkaganoon. Ewan niya kung may sinabi ba o ginawa si Allen para hindi mabuwag ang partnership, o sadyang napagdesisyonan na lamang ng dalawang pamilya na ituloy ang nasimulan. Total, ilang taon na rin namang merged ang hotel and casino business nila, at ang airlines nila Allen. Kahit busy siya sa London at sa pagpaplano sa Rio Sense, hindi naman siya nakalimot na makibalita sa mga magulang niya. Alam niyang nag-expand na ang mga businesses nila. Ang balita niya pa nga, most of the credits were given to Allen. Ito raw ang nag-percentage at kumilos. Masaya naman siya kahit papaano. Umpisa pa lang naman talaga alam na niyang may ibubuga si Allen. Kaya nga siya ipinakasal dito eh. Sinong architect mo? Ang ganda ng design ng Rio Sense ha. Loft style, biglang puri ni Leila. Nagangat siya ng mukha at nakitang nakadungaw ito sa nakabukas na pintuan tinitingnan ang hitsura ng shop sa ibaba. Hindi naman na siya nakasagot. Palihim siyang napangiti. Alam ni Leila kung ilang balde ng dugot pawis ang inilabas niya para lang may tayo ang Rio Sense. Halos lahat ng oras at atensyon niya binigay niya sa negosyo. Walang mintis ang palitan nila ng tawag at emails noon para makibalita sa isa't isa. Natigil lamang iyon noong nakaraang taon dahil naging busy na talaga siya sa pagpaplano sa shop, at mukhang may iba na rin namang pinagkakaabalahan ang pinsan niya noong mga panahong na yon. Pero hindi naman nila nakalimutang makipagkita sa isa't isa pag may libreng oras sila. So, wala ka bang ibang kukumustahin bukod sa akin at sa mama mo? Nakangising tanong ni Leila, at muling umupo sa kaninang pwesto nito. Saglit namang napatigil si Vanessa sa ginagawa niya. Heto na naman ang pinsan niya. Nag-uumpisa na naman. Alam na niya kung saan pupunta ang usapan nila eh. Sino pa bang dapat kong kumustahin? Patay mali siyang aniya nang hindi lumilingon. Oh, come on, Bunny. Quit acting. Ano, gusto mo bang ako pa mismo ang magsabi kung sino siya? Hamon ng pinsan niya. Nagpakawala na lang siya ng buntong hininga. Alam niya na madalas magkita at magkausap ang pinsan niya at ang asawa niya. Ang hindi niya lang maintindihan, kung paano naging close ang dalawa, ang natatandaan niya, halos ay pakulam na ni Leila si Allen noon. Ano? Ako na magsasabi. Pangungulit ni Leila. Okay. How is he then? Sinong he? Maang-maangan naman ito. Ang kulit talaga. Oo na, sige na, pagsuko niya na lang. How's Allen? Allen. Your husband. Abat nang aasar pa talaga ang loka. Napaikot na lamang ng mga mata si Vanessa. Fine. My husband. Yan. Ayaw pang banggitin eh. Kanti yun ito. Oh well, the last time I heard from him. He's dating this girl he met somewhere. Nagangat siya ng tingin kay Leila. Mukhang seryoso naman ito at hindi nagbibiro. Binalik niya na ulit ang atensyon sa trabaho. Well, good for him. I'm glad he has moved on already. Just like me. Mukhang hindi na pala ako mahihirapan sa annulment namin, confident na pahayag niya. Tumingin ulit siya kay Leila dahil napansin niyang ang lalim ng titig nito sa kanya. Bakit? Tanong niya pa. You've really changed, huh? The last time we've seen each other, hindi ka pa naman masyadong ganyan, puna nito. Napangiti naman si Vanessa. Tumigil siya sa pagtatype sa laptop at sumandal sa upuan. She took a deep breath. No, hindi ako nagbago, Leila. This is still me. Siguro. Naging mas matalino lang ako ngayon. And tougher. At novels at romantic movies na lang ang iniiyakan ko. Natawa siya sa sinabi niya. So, itutuloy mo pa rin nga talaga yung annulment. Seryoso pa rin si Leila. Parang hindi nga ito natawa sa huling biro niya. Ngumiti naman siya at saka bumalik sa pagtatype sa kanyang laptop. At bakit naman hindi? Aniya nang hindi lumilingon. I have my own life now. Kita mo naman, di ba? At based sa sinabi mo sa akin, mukhang meron na rin naman siyang sariling buhay. So yeah, as planned, I will still push the annulment. Para naman makalaya na came pareho. I'll find a lawyer. Pero hindi pa muna siguro ngayon. Busy pa ako. I have to monitor Rio Sense. Risky ang first few months. Ayokong masayang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi pa ba kayo nagkikita? Hindi mo pa siya pinupuntahan? Tanong ulit ng pinsan niya. Seryoso pa rin. Hindi pa. Then what if magkita kayo? Nagkasalubong, ganun. I bet he doesn't know yet na nakabalik ka na. He doesn't have to know, mabilis na sagot naman niya. Kung magkita came, di nagkita. It's that simple. Let's not make that a big deal, Lay. Bigla naman siyang napatigil sa pagtatype na para bang may naalala siya. Nagtataka siyang tumingin kay Leila. Wait a minute. Bakit ba siya ang pinag-uusapan natin dito, ha? We should be talking about great things. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita, ano ba? Why so serious? Umaliwalas din naman ang hitsura ni Leila. Natawa ito. Aba, malay ko sa'yo. Ikaw tong nagumpisa eh. Bintang pa nito. Napanganga si Vanessa. Wow, ha? Leila ha? Ako talaga. Ikaw tong nagtanong kung may iba pa ba akong gustong kumustahin. Hinalungkat mo pa ang married life ko na matagal nang nabulok sa ball. Kasi naman, GAGA. Curious lang ako sa iba mo pang mga nararamdaman.
Kung hindi mo pa ho kasi alam mahal kong pinsan, 4 na taon mo nang bukang bibig tong Ryosens. Tanong ko lang, may social life ka pa ba? Natawa na lang siya sa pang-aasar ng pinsan niya. Syempre naman meron. Gusto mo mag-bar hopping pa tayo mamaya eh. Ano ha? Hamon niya sabay ngiti na abot hanggang tenga. Tila nabuhayan naman ng dugo si Layla. Alam mo, yan ang pinakamagandang bagay na sinabi mo ngayon. Game ako. Hinampes pa nito yung mesa. Pero teka, pwede ba kahit ngayong umaga lang wag ka muna masyadong magpaka-busy? We still have a lot of catching up to do. Tara, let's have breakfast. My treat. Masayang alok nito na may kasama pang pagtaas-baba ng mga kilay. Bored ka na ba? Napatigil si Allen sa pag-inom ng red wine at lumingon sa babaeng nagsalita. Tipid niya itong initian. No, I'm fine. Buti naman, sagot naman ng babae. Hindi pa yata kita nakikitang kumain. Sabi sa akin ni Marco nag-undertime ka pa raw sa trabaho just to get here. I bet you're hungry. There's a lot of food inside. Halika. Alok nito sa kanya. Umiling siya. No. I'm good. Thanks. Aniya sabay baba ng tingin sa nakaumbok na tiyan ng babae. Palihim siyang napangiti. Si Ken ay. Palm niya. Sure. Inabot naman ng babae ang kamay niya at ipinatong sa tiyan nito. Nailang siya sa umpisa, pero ay nalalayan naman ng babae ang kamay niya sa paghaplos doon kaya't naging comfortable na siya. Does it hurt? Curious na tanong niya. Minsan. Pag sumisipa. Pero kaya ko naman. Kinakausap ko lang siya na wag malikot kasi nasasaktan si mommy, tapos ayon, okay na ulit. Hindi napigilan ni Allen, napangiti siya. He hears you. Parang di pa siya makapaniwala. Pagtama ng babae. Somehow, yes. Hindi ko nga alam kung paano nangyayari yun eh. Basta pakiramdam ko naririnig niya ako. Kasi sumusunod siya sa akin. We have this mother and daughter connection na Kim lang ang nakakaintindi. Kwento nito sabay tawa. Mariel. Tinanggal ni Allen ang kanyang kamay sa tiyan ng babae nang biglang dumating ang kaibigan niyang si Marco. Lumapit ito sa kinatatayuan nila, at niyakap ang babae mula sa likuran nito. Get inside. Nagdidilim na. Baka lamigin ka. Okay, tugon naman ni Mariel. Allen, pag nagutom ka may pagkain sa loob ha. Han, balik nito ng tingin kay Marco. Pakainin mo siya. Malayo yata ang binyahe niyan. Napangiti naman ng nakakaloko si Marco sabay tingin kay Allen. Oh, narinig mo misis ko. Kumain ka raw. Wag puro alak. Nagtawanan silang tatlo. Maya-maya ay pumasok na rin sa loob si Mariel. Naiwan silang magkaibigan na nakatayo sa maliit na gazebo, at pinapanood ang ibang mga bisita na nagtatampisaw sa pool. Narito siya sa baby shower ni na Marco and Mariel na ginanap sa sariling bahay ng mag-asawa sa Ayala Alabang. Upo tayo. Nangangalay ako sayo. Alok ni Marco. Dumiretso sila sa magkatabing pool lounge chair at doon naupo. Teka, kuha akong beer. Di ka malalasing dyan sa iniinom mo. Natatawang palom naman agad ni Marco sabay tayo. Go. Hindi ako maglalasing. Magdadrive pa ako pa uwi. Ganting sagot ni Allen pero hindi siya nilinggan ng kaibigan. Hinayaan niya na lang. Pinagmasdan niya si Marco habang naglalakad ito papunta sa bahay. Sinalubong ito ni Mariel ng yakap sa baywang at sabay silang pumasok sa loob. Sumibaw lang isang kimi ng ngiti sa labi niya. Pag-ibig nga naman. Sinong mag-aakala na magiging ganito kasaya ang dalawa? The two got married 3 years ago. Pero ngayon lamang nabuntis si Mariel. She was diagnosed with a hormonal disorder months after their wedding. Kamantek pa ngang maghiwalay ang dalawa noon dahil sa problemang iyon. But good thing both of them fought to have their so-called happily ever after. Nag-iwas na siya ng tingin. Hindi niya kasi maiwasang hindi mainggit. Kung nag-workout lang sana ang marriage niya, at walang sumuko sa kanila, malamang masaya rin siya ngayon. At bakit naman hindi? He's married to the most beautiful, most loving woman in the world. Sadyang G***go lang talaga siya noon kaya nawala ang babaeng mahal niya sa kanya. Nagitla siya nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Agad niya yung hinugot mula sa bulsa ng suot niyang slacks. Ang akala niya nga ang sekretarya niya ang nag-text, baka nagkaproblema sa opisina. But he was wrong. It's Layla. Nangunot ang noo niya. Hindi niya alam kung babasahin niya ba o wag na lang. Alam niya naman kasing walang kwenta na naman ang sasabihin ng babaeng iyon eh. Nangako itong tutulungan siya kay Vanessa, pero nitong mga nakaraang buwan, wala na siyang narinig na matinong balita mula rito. Ewan niya ba kung anong pinagkakaabalahan ng babaeng yun? Sa bandang huli naman, binuksan niya pa rin yung text. Baka kasi this time, importante na ang laman nito. Pero hindi niya pa nababasa ng buo ang mensahe ay isinara na niya at agad na ibinalik ang cellphone sa bulsa niya. Tinanong lamang ni Layla kung nasaan siya. Oo, yun lang. Napailing-iling na lang siya. Yeah, right. So, what does he expect? Na may sasabihing magandang balita si Layla tungkol kay Vanessa. Hindi na yata siya umaasa. Yes, he never lost track of his wife. Alam niya kung anong mga pinagkakaabalahan nito. Kung saang mga bansa ang pinupuntahan nito. Lahat. Para saan pat may pera siya at connections. He hired a man before to help him monitor his wife in London without her knowing it. Ayaw niya kasing mabigla ito at matakot, baka mas lalo lamang itong umiwas. At yun din kasi ang payo ni Layla sa kanya noon. Nahayaan na muna si Vanessa. Give her a break hanggang sa makalimutan nito ang mga nangyari. Ilang beses nga ba siyang lumipad ng London para siya mismo ang sumubaybay sa asawa? There's this one time he followed her in a fancy restaurant in the downtown of London. About 3 years ago yun. Naglalaptop ito habang kumakain.
Halatang abalang-abala ito sa ginagawa kaya siguro hindi siya nito napansin. Hindi niya nga alam kung matutuwa siya o hindi noong araw na yon. Matutuwa dahil nakikita niyang mukhang maayos naman si Vanessa, o malulungkot dahil hindi man lang talaga siya nito naalala. Hindi na ito umuwi ng Pilipinas. Walang tawag o email. Ganoon ba talaga kalaki ang galit nito sa kanya kaya't wala na itong pakialam? O sadyang busy lamang ito? He hopes it's the latter. Mas katanggap-tanggap yon. Hindi naman niya ito nilapitan noong araw na iyon kahit napilit na siyang hinihila ng katawan niya. Hindi niya pa kasi kayang harapin ang asawa noong mga panahong iyon. He had to fix himself first. Ayaw niyang makita siya ni Vanessa na ganoon pa rin siya an asshole, cold and selfish husband na walang ibang alam gawin kundi ang sumigaw at manakit. Nahinto lamang ang pagtatrack niya sa asawa noong nasubsob na siya sa trabaho. Mas naging workaholic siya. Wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi meetings, pagsagot sa mga emails, at paggawa ng mga presentations. Minsan nga'y nauuwi na niya ang laptop niya sa kondo para doon ituloy ang pagtatrabaho. And he guessed those were his ways to move on little by little. Siya pa ang napiling mamuno sa pagpapatayo ng bagong kasino nila sa Entertainment City. Paminsan-minsan na lamang siya nakikibalita tungkol kay Vanessa. Ang huling nalaman niya nga, ay ang plano nitong magbukas ng sariling negosyo, pero hindi niya alam kung saan. Si Leila pa ang nagkwento noon sa kanya. Oh, ilang pangarap na nabuo mo. Nabalik ang diwa niya sa biro ni Marco. Nagangat siya ng tingin at tinanggap ang bote ng alak na inaabot nito sa kanya. Fritzking dreams, iiling-iling na sabi na lang niya. Ba't ang tagal mo? Napangisi naman si Marco. Siya sisihin mo. Tumingin si Allen sa direksyon na tinuturo ng kaibigan. Agad siyang napamura sa isipan niya nang makita kung sino yung babaeng papalapit sa pwesto nila. Sinaman niya ng tingin si Marco. The hell? You invited her. Single niya. He's talking about Cindy. Ang babaeng nakilala nila sa isang bar kamakailan lang, na daig pa ang linto kung makadikit sa kanya. Huli na naman para makapagdahilan pa si Marco. Tuluyan na kasing nakalapit si Cindy sa kanila. Agad pa itong tumabi sa pool lounge chair kung saan siya nakaupo. Hey, I didn't know you'll be here too. Kunwari pa itong nabigla, pero halatang halata naman ni Allen na umaarte lamang ito. Girls, what does he expect? Napapikit na lang siya ng madiin. Hanggang sa baby shower ba naman nakabuntot pa rin ito sa kanya? Di 4 million. At kunwari pa itong hindi alam na nandito siya. Yeah, right. May lahing detective yata ang babaeng iyon dahil alam na alam palagi kung nasaan siya Hindi na siya nagdalawang isip, agad siyang tumayo. R lang ako, palusot niya kay Marco para lang makaiwas. Sumunod din naman ng tayo si Cindy. Hey, hindi ka man lang nag-hi sa'kin. Tila nagtatampo pa ang boses nito. Sinilip niya ito. Maghahina sana siya pabalik para naman hindi siya magmukhang bastos, pero biglang nagbago ang isip niya. Naalibadbaran kasi siya sa hitsura nito. Maganda kung sa maganda ang babae. Pero ang suot nito. A black halter top, at red leather shorts na sobrang ikli, and a pair of red wedges. Hindi kaya ito pulmonyahin. Nakamakapal na makeup pa ito. Pulang-pula ang mga labi. Sa isip-isip ni Allen, sinong matinong babae ang magsusuot ng ganoon sa baby shower? Ano bang tingin nito sa bahay nila Marco at Mariel, bar? His Vanessa would never dress like that. Hindi na lang siya nagsalita. Tuluyan na niyang iniwan si Cindy at ang kaibigan niya. Pero hindi pa siya gaanong nakakalayo ay naramdaman na niyang nakasunod sa kanya si Marco. Bakit ba pag nakikita mo si Cindy, umiinit ulo mo? Chicks naman yun Sexy pa. Malaki boobs. Kanti yun ang kaibigan niya sa kanya habang patungo sila sa loob ng bahay. Kunot-noo niya itong tiningnan. Ang pinakaayaw niya ay yung inaasar siya nito sa babaeng iyon. Kulang na nga lang ay itulak niya yun para lang lumayo sa kanya That girl. Dikit ng dikit. Ang kulit. Iritableng sagot niya sabay tungga sa bote ng alak na bit-bit-bit-bit niya. Ilang beses ko nang sinabing may asawa ako. Ayaw pa ring tumigil. Natawa na lang si Marco. You're separated anyway. I'm still married in papers. At isa pa, I would never ever entertain a woman like that. She's nothing compared to Vanessa. Walang-wala, paniguro niya at muling tumangga ng alak. Vanessa pa rin. Ters. Okay. Gusto mo yan Yun na lang ang narinig niyang sagot galing kay Marco dahil tuluyan na siyang pumasok sa loob ng banyo. Vanessa pa rin. Hell, of course. It's always been her. And it will always be her. Pinatong niya ang bote ng alak sa maliit na table, at tinungkod ang magkabilang kamay sa sink. Damn. Naalala niya na naman tuloy si Vanessa. Titigil ang Cindy na yun sa kakadikit sa kanya kung may asawa lang sana siyang ipapakilala She asterisked how he misses his wife. Matagal na panahon na ang 4 na taon kung tutuusin. Pero hindi niya masasabing nakamove on na siya totally. Hanggang ngayon nalulungkot pa rin siya. Wala nga yatang araw na hindi sumagi sa isip niya ang asawa niya. He felt alone. Sobrang hinahanap-hanap na niya si Vanessa. Ang pag-aasikaso nito sa kanya, ang mga masasarap na luto nito, lalong-lalo na yung paborito niyang mechado. Ang mga maiinit na yakap nito sa kanya kapag gabi, ang maamo nitong mukha, even the way she looks at him. Lahat. Ilang buwan matapos siyang iwanan ni Vanessa, ni hindi niya alam kung paano siya babangon ulit. Kung papaano mag-uumpisa ulit. Pakiramdam niya, may isang malaking parte sa katawan niya na nawala kaya't hindi siya makagalaw. Tinamad na siyang magtrabaho noon. Malimit siyang mag-undertime at mag-leave. Sa isip niya, para saan pat nagtatrabaho siya, wala na naman na siyang binubuhay. Nawalan din siya ng social life. Hindi na siya lumalabas at nakikipag-inuman. Pati sa mga babae, nawalan siya ng interes.
Ilang beses siyang sinabihan ng mga kaibigan niya na makipag-date sa iba para naman kahit papano'y maibsan ang pagkatamad niya. Pero sadyang wala siyang gana. Si Vanessa lang ang gusto niya, at para kay Vanessa lang siya. Naghintay siya, at umasa na babalik agad ang asawa. Pero lumipas ang linggo, buwan, wala pa rin. Hindi niya masasabing sumuko siya. He just realized that life still goes on and he has to move on. Kaya nga makalipas ang ilang buwan, siya naman ang nagal sa balutan. Umalis siya sa dating bahay nila ni Vanessa at lumipat sa isang condo unit sa Makati. Hindi na kasi niya kinaya. Mas lalo siyang nahihirapan kapag nakikita ang bahay nila. Naaalala niya lang ang asawa niya. Kung paano nito binigyan ng buhay ang tahanang iyon. Isa pa, kung sakaling babalik man si Vanessa, ayaw niyang makita siya nito sa ganoong estado broken and hopeless. Kailangan niyang maging katanggap-tanggap. Kailangan niyang ayusin ang sarili niya para balikan siya nito. Muling nag-vibrate ang cellphone niya. Yun ang nagpabalik sa kanya sa huwisyo. Hinugot niya iyon mula sa bulsa niya. It's Leila again. What is it this time? What do you want? Agad na tanong niya pagkasagot sa tawag. Hoy lalaki. Shitty. Inis niyang nailayo yung telepono mula sa tenga niya. Tama ba naman kasing sumigaw? Sup? Ang lakas ng boses mo. Site niya sa kausap. Ay sorry naman. Na-excite lang ako. Nasaan ka ngayon? Hindi ka nagre-reply sa akin. Hindi siya agad sumagot. Lumabas na muna siya sa CR. Mainit sa loob. Naka-long sleeve polo pa naman siya. Sira yata ang exhaust fan. O hindi niya lang nabuksan. Sinilip niya muna ang kaibigan niya na nasa living room at umiinom ng alak. Kasama na nito ang asawang si Mariel at ilang mga bisita. I'm in Marco and Mariel's baby shower. Bakit ba? Sagot niya kay Leila. Ihanda mo na ang cheque ko. Napangisi naman siya. And why? Pagsakay niya sa biro nito. May balita ako sa'yo. Napasuklay siya sa buhok niya. Come on, Leila. Just make sure that's worth my time. Of course. Kailan pa ba nawalan ng worth sa'yo ang pinsan ko? Tila nabuhay ang dugo ni Allen. Agad siyang naupo sa kalapit na high stool. Bahagya niyang tinakpan ang bibig niya para hindi siya marinig ng mga bisita na biglang dumaan sa pwesto niya. W, what about her? H, how is she? Magkasunod na tanong niya na para bang hindi na siya makapaghintay sa mga isasagot ni Leila. Leila. Pagtawag niya dahil parang naputol ang linya. Oo, nandito pa ako. Teka, nagluluto kasi ako. Sup? Ano na nga? Well, Allen. Your wife is back. Halos takbuhin na niya ang daan papunta sa pinagpaparkan ng kotse niya. Ni hindi na nga siya nakapagpaalam ng maayos kina Marco at Mariel. Nagmamadali na kasi siya. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, kung matutuwa ba siya o kakabahan. She's here. She's back. Does that mean na aayusin na nito ang annulment nila? Di 4 million. Wag naman sana. Sana hindi iyon ang dahilan ng pagbabalik ng asawa niya. Mabuti na lang at maluwag ang traffic sa kalsada. Mabilis siyang nakarating sa isang seafood restaurant sa Greenbelt. Doon raw magpupunta si Vanessa ngayong gabi, ayon sa kwento ni Leila. Nang makarating, ay agad siyang pumasok sa loob ng restaurant. Hindi niya na nga pinansin yung waitress na bumati sa kanya. Nilaibat ng mga mata niya ang kabuuan ng kainan pero wala siyang Vanessa na nakita. Bigla tuloy siyang nagduda. Hindi kaya good time lamang siya ni Leila. Naupo na lang muna siya sa isang two-seater table. Sinadya niyang pamwesto malapit sa pinto para mabilis niyang makikita ang asawa pag dumating na ito. Almost half an hour has passed, pero wala pa rin si Vanessa. Hindi na siya mapakali. Ramdam niya ang tensyon sa mga palad niya. He then decided to go to the men's room. Doon ay naabutan niya ang isang batang lalaki, nasa 4 na taong gulang siguro. Parang hirap na hirap ito sa pagbubukas sa suot nitong pantalon. Napangisi siya. He found the little boy cute dahil parang natatarante na ito. Hindi na nga siya nakatiis at tinulungan niya na ang bata. Here, let me help you. Alok niya. Sa unay nahiya pa ang bata, pero pumayag na rin itong magpatulong sa pagbukas. Na-stop pala ang zipper ng pantalon nito kaya hindi mahaylo pababa. Where's your dad? He should be the one helping you now. Aniya. Outside. He's talking ta. I don't know who he's talking ta. Natawa siya sa sagot ng bata. Bibo ito. Mukhang masarap kausap. Where's your mom then? She could accompany you to the ladies' room instead. Not a ladies' room. I'm a big boy. I can't be myself. Mayabang nasabi ng bata bago nagsimulang umihi. Natawa si Allen sa loob-loob niya. Big boy daw. Kayang-kaya niya nga yata itong buhatin pataas sa ere ng isang kamay lang eh. Damn, how he wanted a little boy. Kung hindi lang sana nakunan si Vanessa, malamang ay ganito rin kagiliw ang magiging anak nila. He's sure magmamana ito sa kalamangan ng asawa niya. Finish. Bulalas ng bata nang matapos na itong umihi. Tinaas pa nito ang magkabilang kamay sa ere. Good. You still need my help. Tanong niya dahil baka hindi pa rin ito kayang isara ang zipper ng pantalon. No. Maligalig na sagot naman ng bata sabay carry pa ng takbo palabas ng banyo. Abat hindi man lang talaga ito nag-thank you. Napailing-iling na lamang si Allen. Ilang segundo lang ay lumabas na rin siya. Narinig niya ang bata na parang may kausap sa labas. He pulled the door of the men's room. Naabutan niya ito na nakatalikod mula sa kinatatayuan niya, kausap ang isang babae na nakaluhod sa harapan nito. Maybe she's his mom. Why did you run? Di ba sabi ko hintayin mo ako? Tanong nung babae. It's okay. Mister help me. Mister. Who? Nangunot ang noo ni Allen.
Sisilipan na sana niya kung sino yung babaeng kausap ng bata dahil pamilyar sa kanya ang boses nito. Pero biglang humarap ang bata sa kanya at tinuro siya. Oh, him. Mister. Bulalas nito. Nang laki ang mga mata niya nang tuluyan na niyang makita kung sino yung babae. Biglang naging kakaiba ang pagtibok ng puso niya. God. He deeply stared at her, like he's memorizing all the features of her face. Parang hindi pa siya makapaniwala sa nakikita ng sariling mga mata. Nagulat man ay bakas pa rin sa mukha niya ang tuwa. Para siyang nabunutin ng tinik sa dibdib. After 4 years. Ang akala niya ay hindi niya pa ito makikita ngayong gabi eh. Vanessa. He murmured with so much joy in his eyes. Pero bigla siyang nagtaka dahil parang hindi man lang nagpakita ng kahit na anong reaksyon si Vanessa. Tumayo ito at inayos ang suot na asol na peplum skirt. Oh, it's you. Small world talaga, ano? Casual na anito. I'm sorry we have to go. Kinarga nito ang bata. Come on, Sage. Your daddy is waiting, sabi nito sa bata at saka nagsimulang lumakad palayo. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Allen. Nawala ang kaninang saya na nararamdaman niya. Napatulala lang siya. Shitty. Oo, inaasahan na niyang magiging malamig ang pakikitungo ni Vanessa sa kanya pagkatapos ng mga nangyari. But what was that? That child. The daddy, she just mentioned. Don't tell him. Damn. Halos makalayo na si Vanessa nang napagtanto niyang kailangan niyang kumilos. Kulang na lang ay tumakbo siya para lang maabutin ang asawa. Hindi naman niya ito matawag ng malakas dahil ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga kumakain doon. Nakalabas na ito ng restaurant nang maabutin niya. Agad siyang hamarang sa harapan nito. Vivan. See could we talk? Please. Yutul-yutul na pakiusap niya. Frybake. Ang buong akala niya'y handa na siya at alam na niya ang mga sasabihin sa oras na magkita na ulit sila. Pero bakit ngayon ay tila umurong ang dila niya? I can't, mabilis na sagot naman ni Vanessa. Parang hindi man lang nga ito nag-isip. Can't you see? Pinakita pa nito ang buhat-buhat na bata. Oh, there's daddy. Excited na sigaw bigla ng bata. Nangunot ang noo ni Allen habang pinapanood ang bata na nagpumilit na bumaba mula sa pagkakakarga ni Vanessa at sabay tumakbo papunta sa isang lalaking nakasuot ng business suit. Ito naman ang masayang bumuhat sa bata. Tapos ay lumapit sa ngayoy kinatatayuan nila. Hey sweetie, why did you go out? Nagtatakang tanong nito kay Vanessa. Kumuyam ang isang kamao ni Allen. Nasaktan siya sa narinig niya. Sweetie. Hell, ano yun? Who's this she asterisk T at ang lakas naman ng apog para tawagin si Vanessa na sweetie. Gusto niya itong sapakin o itulak palayo, pero pinigilan niya ang sarili niya. He just stood there, gritting his teeth. Nilaipat niya ang tingin sa asawa. Wala pa rin itong reaksyon. Yes. Biglang tanong ng lalaki sa kanya. Marahil ay napansin nitong sobrang lapit niya sa kanila. Pero hindi niya ito sinilip o ano. Nanatiling nakapako ang tingin niya kay Vanessa. You know him, Vanessa. Tanong naman nito sa asawa niya. Tiningnan siya ni Vanessa. Looking at her eyes, parang ibang tao na ang nasa harapan niya. He can no longer see those eyes filled with innocence and love. Ang lamig na ng titig nito ngayon. Sinalakay tuloy siya ng lungkot. Huminga si Vanessa ng malalim. Yes, I know him. Anito sa kasamang lalaki. Gavin, this is Allen Fajardo. Allen, si Gavin. Pagpapakilala nito sa kanya. Casual namang nagabot ng kanang kamay sa kanya ang lalaki. Parang hindi nga nito pinansin ang pangalang Allen Fajardo. Does that mean na hindi man lang siya naiikikwento ni Vanessa? Gavin, could we just eat somewhere else? Biglang pahayag naman ni Vanessa matapos ang nangyaring kamayan. Why? Don't you like the menu? I thought you're craving for seafood. Balik na tanong ni Gavin. Lipat na lang tayo sa iba. I just don't feel like staying here. Oh, okay. Sige, hintayin niyo na lang ako sa kotse. I'll just get the perfume sample left on the table. Wag na, pidgel naman ni Vanessa. Hayaan mo na. Marami pa ako sa shop. Let's go. Maotoridad na anito at nagsimula ng lumakad palayo. Parang naging sunod sa urine naman si Gavin. Bumuntot lang ito kay Vanessa, buhat-buhat ang bata. Nilagpasan nga lamang si Allen ng mga ito na para bang hindi siya nage-exist. Hindi man lang nagpaalam sa kanya. Allen didn't see this coming. Bumigat ang pakiramdam niya. Parang bumalik na naman sa kanya lahat ng mga naramdaman niya noong iniwan siya ni Vanessa. Hinampis niya ang manibela ng sasakyan at bumusina ng 2 beses. Tama ba naman kasing unahan siya ng isa pang kotse palabas ng parking lot? At talagang ang tagal-tagal pa nitong magbayad ng parking fee ha. Ngayon pa siya minalas kung kailan nagmamadali siya para sundan kung saan pupunta ang asawa niya at ang lalaking kasama nito. Buhay nga naman. Muli niyang diniyal ang numero ni Leila. Kanina pa niya ito sinusubukang kontaken pero hindi talaga ito sumasagot. In his 5th attempt, wala pa ring sagot si Leila. Sa inis niya, binato niya ang cellphone sa katabing upuan. Shitty. Napasuklay siya sa buhok niya. Sana mali ang nakita niya. Sana hindi totoo ang naiisip niyang may kinakasama ng iba ang asawa. At ang bata, ewan niya. Hindi niya yata kakayanin. Makita pa lang niya ito na may kasamang iba, nasasaktan na siya. After 4 years of agony, ito pa ang matatanggap niya. Sinubukan niyang kalmeyan ang sarili sa pamamagitan ng paghilot sa pagitan ng magkabilang mata niya. Imposible. Alam niyang hindi naman iyon magagawa ng asawa niya. He trusts her. Sigurado siyang hindi nito kayang makipagrelasyon sa iba dahil kasal pa rin sila. Baka nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi sa nangyari. He will just ask Vanessa kapag nagkausap na sila. Maya-maya lang ay nagring ang telepono niya.
It's a call back from Layla. Hindi na niya pinatagal pa at sinagot na niya iyon. Inon niya ang speakerphone at sinabit ang telepono sa car phone holder. Layla. Oh, hindi ko nasagot tawag mo. Di ko narinig. Ano, nagkita na kayo? Shitty. Yeah. She's with someone else. Hindi mo yun sinabi sa akin. Who's that guy? And the kid? Why were they together? Sunod-sunod na tanong niya sa kausap habang nakikipaggitgitan sa ibang mga sasakyan sa kalsada. Sinong lalaki? Hindi ko alam. Anong pangalan? Alvin. Alvin. Takang ulit ni Layla sa kabilang linya. Matagal bago ulit ito nakapag-react. Baka Gavin. Saglit na napapikit ng madiin si Allen. Why Gavin. You know that guy. Sino yun? Hindi mo siya nababanggit sa akin. Hinigpitan niya ang pagkakakapit sa manibela. Kung buhay nga lang ito baka kanina pa ito nalagutan ng hininga dahil sa gigil niya eh. Bakit nga ba kasi hindi niya man lang nalaman ang tungkol sa lalaking yun, at sa bata? Ganoon na ba siya kabisi sa trabaho? Hay nako, Allen. Fragrance chemist yun ng asawa mo. Alam ko nga nang liligaw yun, pero hindi yata feel ni Vanny dahil may anak na raw. Kwento ni Layla. So the little boy's not hers. Tila bigla siyang nagkaroon ng pag-asa. Of course not. Relax ka lang. Nagseselos ka na naman eh. So, ano pa nangyari? Pinansin ka ba niya? Ano sinabi? Ay oo nga pala, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. What? Mabilis na aniya. Sinabi ko kay Vanny na may dine date ka ng iba, pag-amin ni Layla sabay halakhak na parang nangaasar pa. FCK, what? Tumaas ang boses niya. Layla, you're not helping. Sinong dine date? Alam mong hindi totoo yan. It's only her that I want. Hinampis niya ulit ang manibela sa sobrang inis. Mainit na ang ulo niya, pero ang kausap niya, abat nagagawa pang tumawa. Sorry naman. Oo, alam ko. Ang pinsan ko lang ang gusto mo. Tiningnan ko lang naman kung anong magiging reaksyon niya. Para sa'yo rin naman yun, T4 ng 4. D4 million it. You're really impossible. Tanging sabi niya sabay baba sa tawag. Nahampas na naman niya ang manibela. Si Layla talaga. Wala nang nagawang matino. Sa wakas ay lumuwag na rin ang traffic. Pinaharurot niya ang kotse, at kahit na malayo siya ay hindi niya inalis ang sinasakyan ni Vanessa sa paningin niya. Hindi niya hahayaang masayang lahat ng pagtitiis niya. Hindi siya papayag na mauuwi lang lahat sa ganito. Tama na ang 4 na taon na pangungulila kay Vanessa. He'll make a move now. He will fight for her this time. Kung kailangan niyang makipagpatayan sa chemist na yon, gagawin niya. He will do anything just to have his wife back. Vanessa's POV. Sir. Sorry ho pero hindi ho talaga kayo pwedeng pumasok ng basta-basta. Nahinto ako sa pagtatype sa laptop ko nang marinig ko na parang may nagbabangayan sa labas. Bago pa ako makatayo para sana tingnan kung anong nangyayari ay bigla nang bumukas ang pinto ng opisina ko. Niluwa noon ang aking assistant na si Claire na pilit pinipigilan si Allen sa pagpasok. Miss Vanessa, nagpupumilit po siyang pumasok eh. Sumbong pa nito sa akin. Hindi ako manggugulo. I just want to talk to my wife. Single naman ni Allen na siyang nagpatigil kay Claire. Gulat itong napatingin sa akin. Parang sinisigurado niya kung totoo nga ang sinasabi ni Allen. Napahaplos na lang ako sa batok ko. Sok. I knew this would happen. Inaasahan ko na talagang pupuntahan niya ako matapos ang pagkikita namin kagabi. Bumantong hininga ako. It's okay, Claire. Let him in. Agad namang bumitiw si Claire sa pagkakakapit sa braso ni Allen at nahihiyang umalis. Oh okay. I'm sorry. Sabi pa nito. Ramdam ko ang mga titig ni Allen na nakapako sa akin habang papalapit ito sa mesa ko. Pero hindi ko pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagtatype. How are you, Allen? Hindi ka na ba makapaghintay na maayos ang annulment natin kaya ikaw na mismo ang pumunta rito? Maangas na sabi ko nang hindi lumilingon. Don't worry, naghahanap na ako ng lawyer. Babalitaan na lang kita sa progress. Dagdag ko pa. Hindi naman siya agad sumagot. Mabilis siyang nakalapit. Tinungkod niya ang magkabilang kamay niya sa mesa ko. Pansin kong malalim pa rin ang tingin niya sa akin, pero hindi ako nagpaapekto. I didn't come here for that, Vanessa. Aniya. Then what for? Wag mo sabihin gusto mo lang akong makita. And what if I say yes? Napatigil ako sa ginagawa ko at nagangat ng tingin sa kanya. Stop wasting my time, Allen. What do you want? Tell it to me straight. I want to talk to you. Mabilis na sagot naman niya. Napangiwi ako. Talk about what? Kung hindi yan tungkol sa annulment, the door is open. Leave. Bumalik na ako sa ginagawa ko. Narinig ko namang nagnakaw siya ng isang buntong hininga. I don't want to go in circles here. I want to talk about us, Van. I want to know what happened. It's been a long time.
Easy, woman. Ang aga-aga, ang init ng ulo natin.